So mga tol, mukhang nabulilyaso nga po ang pinaplanong laban nila si Sebastian Fundora versus Errol Spence Jr. na balak gawin sa buwan ng November sapagkat bigla pong nag-utos ang WBO na kailangan depensahan ni Fundora ang kanyang WBO Junior Middleweight World Title. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, si Terence Crawford po ang mandatory sa WBO Junior Middleweight matapos po niyang mapanalunan ang interim WBO dito kay Israel Madrimov nito lang August 3. Kasama po kasi ang interim mga tol sa pinaglabanan na titulong WBA Super Welterweight belt ni Madrimov. Kaya bukod sa naging WBA Super Welterweight World Champion si Terence Crawford, mandatory pa ito sa WBO. Kaya walang magagawa itong si Fundora mga tol, kundi depensahan niya ang titulo kay Crawford. Binigyan nga po ng WBO ang magkabilang kampo mga tol ng 30 days upang mag-reach ng agreement. Dahil kung hindi po sila mag-uusap mga tol, diyan papasok ang force bid. Pero pwede naman po mangyari ang laban ni Spence at Fundora. Yun nga lang, kailangan ibakante ni Fundora ang WBO. So abangan na lang natin mga tol kung anong mangyayari dyan. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos po makalasap ng knockout si Reymart Gaballo kay Mexican Kembon Torres nito lang buwan ng May, muli nga po magbabalik sa ibabaw ng ring si Gaballo mga tol. At bukas na po ang laban niya na magaganap sa Polomo, Cotabato. Haharapin po ni Gaballo mga tol ang kapwa Pinoy na si Jenny Boy Boca. Bukod dyan mga tol, lalaban din sa card na yan sina Froilan Saludar at Leonard Sarcon. Haharapin naman po ni Saludar mga tol itong si Reymart Taday, habang to be announced naman ang kalaban ni Sarcon. Sa ibang banda naman mga tol, ibinalita po natin sa previous vlog natin na nagpakita ng katawan si Casimero at makikita na lumilitaw na ang mga abs ni Cuadro Alas. Sobrang dali nga lang po magpapayat ni Casimero mga tol, dahil noong mga nakaraang buwan, madaming kumakalat na litrato na botyog ang tiyan ni Casimero, pero ngayon lumiit na ang tiyan niya. Kaya may nagsasabi naman mga tol na mukhang delikado daw na galing si Casimero sa lobo tapos biglang pumayat daw agad ito. Baka daw makaapekto yan sa performance ni Casimero sa laban niya. Hindi daw kasi maganda na nabibigla yung katawan. So anong masasabi nyo dyan mga tol sa mga nagsasabi na hindi maganda ang ginawa ni Casimero na biglang payat daw ito? Makakaapekto nga ba yan sa performance ni Casimero? O sadyang ganyan lang talaga ang setup ng Team Cuadro Alas? Ano sa tingin nyo mga tol? Samantala, nagpakita nga din po ng katawan itong makakalaban ni Casimero sa October 13 na si Saul Sanchez. Sa post na ito sa kanyang social media account mga tol, ipinakita nga po ni Saul Sanchez ang kondisyon niyang katawan. Bagamat wala tayong nakikitang gaanong muscle mga tol, pero solid naman ang katawan niya. Ayon naman sa sports analyst natin dito sa Pinas mga tol, very interesting umano ang laban ni Casimero at Saul Sanchez. Nakatayo lang daw kasi sa harap itong si Sanchez mga tol, at kapag nakipagsabayan daw ito kay Casimero, yan daw ang gustong gusto ni Cuadro Alas. Tiwala daw kasi si Casimero sa lakas niya. So parang sinasabi nga po dyan ng sports analyst mga tol na mananknockout itong si Sanchez kapag nakipagsabayan kay Casimero. Nabanggit kasi dyan mga tol na mataas daw ang knockout rate ni Casimero. Ang problema lang daw kay Casimero, matagal daw itong na-layoff sa boxing. Kaya yun daw dapat ang paghandaan ni Cuadro Alas, yung pagbutihin daw ang pag-iinsayo para maipakita pa din daw nito ang magandang laban.